Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Sabi nila, hindi mo daw kailangan ng pera para maging masaya. Agree ka ba doon? Ako hindi. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po! Yo, Lifestyle Trader! And behind me is the world's famous Eiffel Tower. Alam mo, sa totoo lang, hindi siya nagyayabang. Ilang beses na rin naman ako nakapunta dito sa Paris, France. Lalo na dito sa Eiffel Tower. Ilang beses na. Pero iba ngayon. Very special dahil kasama ko yung misis ko. And actually, second time nakasama ko yung wife ko dito. Mas chill yung trip namin ngayon. Mas na-enjoy namin, no? And habang may free time ako ngayon, let me answer some of your questions, guys. So, yung mga nagko-comment at yung mga nag-message sa akin, tinake down notes ko yung mga questions ninyo at iisa-isay natin yan dito sa ating content. So, make sure na nakasubscribe ka na dyan. Click mo na yan ngayon na. Ngayon na, click mo na yan ngayon. Alright? Just support my channel. Yun lang. Okay na ako doon. Alright? Road to 100K tayo, guys, no? Yes. 90K na lang. So, unang tanong. Coach, ilang oras ka dapat mag-trade para makakuha ng magandang profit? Ilang oras? Actually, ang sagot dyan, wala eh. So as a beginner trader, palagi kang ganado mag-trade. Kahit anong oras mag-trade ka. Kahit walang entry nakikita, mag-entry ka. Kasi hype na hype ka sa trading eh. Feeling mo, anytime, pwede ka makapag-profit. Well, totoo naman yon. Pero nawawala sa context yung pagkaroon ng losses. Because kung pwede ka mag-profit, definitely pwede ka rin mag-loss. So, right now, ako, ilang oras ako nag-trade. Sapat na sa akin yung mga 1 to 3 hours per day na makapag-trade ng manual para kumita ng pera. Mayroon akong specific time, which is New York session. Dapat alam mo yung mga different trading sessions natin. Meron tayong Asian, meron tayong London, at meron tayong New York session. So ako, madalas, it's either London or New York. But most of the time, New York session ako nag-trade. Alright, so 1 to 3 hours, I'm done. Okay na ako doon. Ikaw, darating yung time, kung beginner ka, darating yung time, no, makukuha mo rin yung tamang oras for you kung kailan ka lang sisilip ng chart, kung kailan ka lang mag-enter ng trade, kung kailan ka lang maghahanap ng trade. Second question is, meron po ba kayong face-to-face learning sessions this year? Actually, wala akong face-to-face na trading session or pagtuturo ng face-to-face. Ang nag-aaron ako is mga meet and greet with my students kasi yung mga tinuturo ko naman is available sa ating academy, sa Lifestyle Traders Academy. Online, anytime, anywhere, learn at your own pace. Ang mapapanood mo yan, nasa website natin yan. So, ang ginagawa ko na lang is nagkaroon tayo ng mga scheduled meet and greet so that may personal touch pa rin tayo. Right? Minsan nagkakaroon tayo ng mga face-to-face seminar or actually trainings din. Pero ano yon, event na yun or sponsored na yun ng broker na ginagamit natin, which is yung XM. So dapat meron ka na ring XM para sa next na mga face-to-face seminar ay libre ka makakasama sa amin. Alright? So link below. Use the partner code LTA100. Question number 3. Pag bago ka pa lang sa trading, magkano po ang starting capital na pwede mong i-trade? Good question. Actually, ang palaging sinasabi rito is kung magkano yung pera na pag natalo ay okay ka lang. Yung hindi ka iiyak, hindi ka sisira ng buhay mo, hindi mo isusumpa ang mundo. So, make sure na kung papasok ka sa mundo ng trading or magka-trade ka na ng totoong pera, yung amount na okay lang sa'yo na mawala, yung pagka-deposit mo ay kakalimutan mo na meron kang ganong pera. Yung ganong mindset. Okay, kasi hindi pwedeng puro profit lang ang iniisip mo because in trading, dalawa palagi, it's either profit or loss. So always consider na pwede ka talagang ma-loss dito. The question is, magkano?
For starters, at least $100. Huwag kang magta-try ng bababa. Although pwede naman mas mababa sa 100. But for me, more than 100 sana. Enough room yon para makapag-take ka ng mas maayos or mas magandang risk sa bawat trade na gagawin mo. Kapag sobrang liit kasi ng kapital mo, napakaliit ng room for mistakes or napakaliit ng room for the risk na tinitake mo for every trade na ginagawa mo. So, yeah. So, kung hindi mo pa kaya ng more than 100, I suggest demo account lang muna. Yun naman ang kagandahan sa trading, no? Pwede kang mag-start with fake money using a demo account. Question number 4. Saan makakakuha ng reliable news at analysis sa Forex? Sa news, I always go to forexfactory.com. So doon ako nagiging updated kung kailan magkakaroon ng high impact news. Alright? When it comes to analysis, sa mga brokers, may mga analysis sila dyan, no? Available yan sa brokers, sa research and education section. Alright? And also, pagka may mga news na paparating like high impact news, tinitake note ko yan para makaiwas ako ng trades during those time. Ayokong may stress. No, ayokong manghula or ayokong magbakasakali na sumang-ayon sa akin ng news. No, before ginagawa ko yon, but stressful siya along the way. Question number 5. Pwede po ba kami mag-join sa community nyo kahit hindi pa kami students na nag-avail ng course? Yes. The answer is yes. Meron tayong free Telegram group or Telegram channel na kung saan nagbigay na rin ako doon ng sobrang daming valuable content para sa mga newbies, para sa mga beginners, para sa mga zero knowledge. Marami na kayong makukuhang tutorial videos doon. So, make sure na makapasok ka sa ating Lifestyle Traders official Telegram channel. Alright? Yung link nasa baba. Pumunta ka sa description box. Nandyan yung link ng ating Telegram. Another question is, ano pong mas okay? Forex or crypto? For me, parehas. And actually, parehas sila maganda, may konting pagkakaiba. Okay? So, sa crypto, it's more like stock market pero mas aggressive. Napaka-aggressive compared to stock market. Forex is more predictable than crypto because Forex may mga fundamentals yan like yung economy ng bansa na nagmamay-ari ng currency na trade mo. Mas ma-analyze mo siya, mas mapipredict mo yung magiging potential move. Compared to crypto, na ang crypto ay madalas gumagalaw siya based on news, based on hype, based on rumors. But parehas silang maganda. So ako, anong tinatrade ko? I trade gold and Bitcoin. And then the rest, sa crypto, more of investing lang ako. Spot trading lang. So I guess, okay na yung mga nasagot nating tanong, no? Ilan na rin tayo, no? Medyo malamig guys, naninigas na yung kamay ko. Alright? So I hope na-enjoy nyo yung mga ganitong content. So kung gusto mo ba yung mga ganitong klaseng content, mag-comment ka. I-comment mo yung questions mo. And sa next content, sagutin natin yan. Alright? So don't forget hit the subscribe button. Like this video, share this to your friends, lalo na sa mga trader friends mo. Comment ka. And make sure yung mga sinabi ko kanina, like especially the Telegram group, pasok ka dyan. And also, meron tayong website, the lifestyletraderacademy.com. Visit that. Alright? So see you there guys. Ciao! Oopsie.